Ano nga ba ang sukatan ng tunay na pag-ibig? Pisikal na anyo ba? Pera? O sapat na nga bang mahal ka niya at mahal mo siya? Paano naman kung may dumating na mabigat na problema? Handa ka bang kumapit at manindigan alang-alang sa salitang tunay na pagmamahalan? Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kamusta kaibigan? Ang bida sa kwento natin sa araw na ito, itatago na lang natin sa pangalang Andrea. Isang maganda, simple, masipag at matalinong dalaga si Andrea na nakapagtapos ng kursong medisina sa isang kilalang universidad dahil sa mga scholarship na natatanggap niya mula pa noong high school pa siya. Dahil sa mataas na marka at angking abilidad, inatanggap naman kaagad si Andrea sa isang sikat na ospital. Masayang masaya si Andrea, lalong-lalo na at mahal na mahal niya talaga ang kanyang trabaho. Gustong-gusto niya ang kanyang ginagawa na minsan pa nga ay sumusobra pa ang kanyang oras sa pagduduty. Pero hindi yun alintana ng dalaga dahil ang tanging hangad niya lamang ay guminaw at gumaling ang bawat pasyente nagpapagamot sa kanya. Sinisigurado niyang bawat pasyente ay wala nang iniinda kapag umalis na sa ospital at umuwi na sa mga tahanan nito. Isang araw, isang lalaki ang dinala sa emergency room at nagkataong si Andrea ang naka-duty ng mga oras na iyon. Aray ko po, ang sakit-sakit nurse, mamamatay na ba ako? Ang sakit ng tiyan ko, hindi ko na kaya. Umiiyak at parang bata nitong wika sa nakita nitong nurse na nag-a-assist sa kanya para mahiga. Sir, sandali lang, pinatawag na namin si doktora at pupunta na rin po kaagad yan dito. Sagot naman ng nurse sa kanya. Magandang gabi, Mr. Cruz. Tama po ba? Saan po banda yung sumasakit sa tiyan niyo? Bungad naman ni Andrea na makita nito ang kanyang pasyente sa gabing iyon. Dok, parang awa niyo na iligtas niyo ako. Ayoko pa pong mamatay, wala pa po akong asawa at anak. Dok, sayang naman yung lahi ko, Dok. Wika naman ito habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Lihim na napangiti naman si Andrea sa inasan na kanyang pasyente. Hindi maikakailang gwapo ito sa kabila ng pagod na mukha nito dahil sa nararamdaman. Dok, aray ko dok, maawa ka, ayaw ko pang mamatay. Sigaw naman ito. Mr. Cruz, wala pa akong ginagawa sa inyo, kalma ka lang. Wala pa po ba dok? At parang daon na makahiyang, tumiklop dahil sa pagkakapahiya naman ang lalaki na makitang lihim na natawa ang nurse sa gilid ni Andrea. Mr. Cruz, masakit ba dito? Tanong ni Andrea habang dinidiinan ang gitnang bahagi ng tiyan na lalaki. Dok, wag dyan, nakikiliti ako. Muli na namang napangiti si Andrea sa inasan lang lalaki. Dahil kahit na 35 taong gulang na ito, parang makulit na bata pa rin kung kumilos ng biglang. Dok, aray ko po, ang sakit, Dok. Sigaw naman ito nang diniinan ni Andrea ang kanang bahagi ng tiyan na lalaki sa gitna ng pusod at tagilirang buto nito. At dito na nakumpirma ni Andrea kung ano ang tunay na dahilan ng pananakit nito ng tiyan. Mr. Cruz, dadali na po kayo sa surgery room ha. Kailangan na po agad maoperahan at matanggal ang appendix nyo. Opera? Hihiwain na yung tiyan ko? Dok, ayaw ko pong mamatay. Iligtas mo ako, Dok, parang awa mo na. Pagmamakaawa naman na lalaki kay Andrea. Mr. Cruz, huwag kang mag-alala. Hindi po kayo mamamatay. Sagot naman ng dalaga at tila na panatag naman ng lalaki nang makita ang magandang ngiti ng doktor sa kanya at kinilig pa nga ito dahil sa magandang mukha ng doktora. Ilang minuto pa ang nagdaan at sumailalim na nga sa operasyon ng lalaki. Matagumpay naman na naalis ang pumutok na appendix nito. At ilang araw lang ang lumipas ay unti-unti na rin gumaling at bumalik sa dati nitong sigla. Hindi naman maalis-alis sa isip nito ang doktor na tumingin sa kanya sa emergency room. Palagi niya itong iniisip at kakaibang atensyon na inilalaan niya dito. Noong unang beses niya itong makita, ay ramdam na niya na may mabuti itong kalooban. Dahil hindi man lang ito nainis sa mga inasal niya. Nakita agad na lalaki ang kakayahan nito bilang isang doktor. Sa kabila na ito ay napakabata pa. Dagdag pa na napaka-professional nitong kumilos. Sa pagmamusid pa ng lalaki sa doktora,
ay nakita nito ang kasipagan at kasiglahan sa pag-aasikaso sa mga pasyente nito. At dito na nga, nagsimulang mahulog pa ang loob ni Mr. Cruz kay Andrea. Madalas niya itong pinapadala ng bouquet ng bulaklak, pinapahatira ng mga pagkain at madalas ay inaayang mamasyal sa tuwing malilibre ito ng duty sa ospital. Agad din namang nahulog ang loob ni Andrea dahil sa sinseridad na ipinapakita sa kanya ng lalaki, at ilang buwan nga lang ang lumipas ay inaya na rin siya nitong magpakasal at agad naman iyong sinagot ng oo ng dalaga. Simpleng kasalan lang ang naganap kung saan ay mga kakilala lang ni Andrea at Mr. Cruz ang imbitado sa nasabing okasyon. Matapos ang kasal ay sinabi ni Mr. Cruz na meron siyang isang bahay bakasyunan at tinanong niya si Andrea kung gusto ba nito itong bisitahin para mapagpasyahan nila kung kailan sila lilipat doon. Pero ayaw namang umalis ni Andrea sa kanyang apartment dahil bukod sa malapit daw ito sa ospital kung saan ito nagtatrabaho, ay mas nasanay na raw siya doong tumira. Kung kaya naman, hindi na pinilit pa ng lalaki si Andrea at namuhay itong kasama sa apartment. Isang taon pa ang lumipas at isang magandang balita naman ang dumating sa mag-asawa. Dahil sa wakas ay nagdalang tao na si Andrea. Masayang-masaya noon ng lalaki at ipinangako nitong sa oras na maisilang ang kanilang pinakaunang supling ay mayroon itong sorpresa para sa mag-ina. Pagkaraan ng 9 na buwan ay maluwalhati namang naisilang ni Andrea ang kanyang panganay. Malusog ito't napakaganda. Kung kaya naman ay walang pagsidlan din ang kasiyahan ng mag-asawa. Araw ng paglabas ni Andrea sa ospital matapos ang kanyang panganganak at minabuti naman ni Mr. Cruz na siya mismo ang sumundo sa kanyang mag-ina at maghatid sa mga ito sa kanilang bahay. Habang nasa labas at naghihintay si Andrea sa pagdating ng kanyang asawa, ay nagulat ito ng isang puting limousine ang pumarada sa kanyang harapan. May dekorasyon na lobo at bulaklak ang labas nito at mas ikinagulat niya nang makita niyang bumaba ang asawa niya mula sa loob ng limousine. Bakas na bakas ang pagtataka at pagkagulat sa mukha ni Andrea na magtama ang mata nila ng kanyang asawa. Ngunit, tanging ngiti lamang ang iginanti nito at hindi nagsalita habang itinutulak ang wheelchair niya patungo sa sasakyan. Naisa nang tanongin ni Andrea kung bakit gumastos pa ang asawa niya para lang sunduin sila sa ospital dahil sigurado siyang mahalang ibinayad nito sa limousine na nirentahan. Subalit mas minabuti na lamang ni Andrea ang manahimik at huwag nang itanong iyon sa kanyang asawa. Hindi lamang doon natapos ang mga kakaibang gawain ng kanyang asawa. Dahil habang nasa biyahe sila, ay may kinuha ito sa kanyang bulsa at nang tumambad sa kanyang harapan ng isang singsi na may malaking diamante, ay hindi mapigilan ang pagkamangha ni Andrea habang isinusuot iyon ng kanyang asawa sa daliri niya. Kahit na medyo kinakabahan na si Andrea, ay muli na naman itong piniling manahimik na lamang at tanging ngitian lang ang namamagitan sa kanilang dalawa ng mga oras na iyon. Napatingin naman siya sa labas dahil ibang direksyon ang tinutunton ng kanilang sasakyan at hindi iyon pauwi sa kanilang apartment. Dito na, hindi napigilan ni Andrea ang hindi magsalita. Teka lang mahal, saan tayo pupunta? Bakas ang malaking pagtataka sa boses ni Andrea at dito na muling pinaalala sa kanya ng asawa ang pangakong binitawan nito noong unang beses nitong malaman na magkakaanak na sila. Ang pangakong sorpresa na inihanda ni Mr. Cruz sa araw na isilang niya ang kanilang panganay na anak. Lingid sa kaalaman ni Andrea na papunta sila sa pinaka-eksklusibong bahagi ng kanilang syudad kung saan nakatayo ang pinakasikat at mga mamahaling gusali, kung saan nakatira ang mga pinaka-mayayamang tao sa kanilang bansa. Huminto noon ang limousine sa pinakabagong katatayo pa lamang na building. Pagkakita sa kanila ay agad naman silang pinagbuksan ng pinto ng mga staff nito. Tinungo nila Andrea at Mr. Cruz ang marangyang elevator. Napakaganda at nakakamangha ang bawat bagay na nakikita noon ni Andrea. At pakiramdam niya ay nasa langit na siya nang huminto sila sa may pinakamataas na bahagi ng gusaling iyon. Halos malagutan na siya ng hininga sa sobrang pagkamangha dahil sa taas ng kinaroroonan nila. Masayang masaya at gustong gusto ni Andrea ang pakiramdam na iyon. Nakita naman ng babae na tinungo ng kanyang asawa ang isang pinto na may isang kakaiba at mamahaling door lock. Nakita niyang may inilabas na kakaibang card ang asawa niya mula sa bulsa nito at itinapat iyon doon. Ngumiti noon sa kanya si Mr. Cruz at inaya siya nitong pumasok sa loob. Pagkakita sa loob, muli na namang namangha si Andrea
sa mga mamahaling bagay na nakita niya sa mga oras na iyon. Dati-rati ay nakikita niya lamang iyon sa mga cover ng isang mamahaling magazine. Ngunit ngayon ay nasa harapan na niya iyon mismo at maaari na niya iyong mahawakan at gamitin. Ang apartment ay may 4 na kwarto na napapalibutan ng mga mamahaling muebles at kagamitan. Makikita rin ang mga makabagong appliances na noon lamang nakita ni Andrea sa tanang buhay niya. Nagpatuloy ang babae sa paglibot sa apartment at pagbukas pa niya sa isang pinto ay nakita niya ang isang kamanghamanghang nursery room. Nanlaki ang mga mata ni Andrea dahil sa mga bagay at gamit ng bata na nakita niya doon. Hindi siya makapaniwala dahil halos hinakot na ng kanyang asawa ang mga paninda mula sa tindahan. Hindi talaga makapaniwala si Andrea sa mga nangyayari at para bang isang kababalaghan ng lahat. Buong pagtatakang tiningnan ni Andrea ang mga mata ng kanyang asawa. Mababanaag sa mga mata ng babae ang maraming katanungan, ngunit nananatili lamang na tahimik ito at hindi nagsasalita. Naintindihan naman agad ng lalaki ang nais na ipahiwatig ng kanyang asawa. At dito na nga nagsimulang magkwento si Mr. Cruz at sabihin ng lahat tungkol sa tunay at buo nitong pagkatao. Inamin ng lalaki kay Andrea na asawa nito na mayaman talaga itong tao. Nagpasya si Mr. Cruz na itago ang katotohanan mula noon hanggang sa mga oras na ito at hinintay na maisilang ang kanilang panganay na anak bago aminin ang lahat kay Andrea. Nagmamay-ari pala si Mr. Cruz ng iba't ibang negosyo at sikat itong business tycoon sa ilalim ng lihim nitong pagkatao sa bansa nila maging sa mga karatig na bansa pa. At hindi pala si Andrea ang unang asawa nito dahil may mas nauna pa pala sa doktora. Pero bukod tanging ang kayamanan lang nito ang habol kay Mr. Cruz. Kung kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay nais nang makasigurado ng lalaki na kung may magkakagusto man sa kanyang babae ay magugustuhan siya nito sa simple at ordinaryo nitong pagkatao, hindi dahil sa mayaman ito at maraming pera. Aminado si Mr. Cruz na sa unang beses pa lamang niya makita si Andrea ay talagang nabihag na nito ang kanyang puso at alam niya ring mahal siya ni Andrea. Pero gusto niyang makasigurado na hindi na muling mangyayari pa ang nangyari sa una niyang asawa. Kung kaya naman, mas minabuti nitong itago ang tunay nitong pagkatao mula sa doktora. At nang masigurado ng lalaki na tunay ang pagmamahal ni Andrea para sa kanya, ay dito na siya nagpasyang sabihin ng lahat sa asawa. Pero noong una, ay medyo natakot pa si Mr. Cruz na aminin ng lahat at para masiguradong hindi magagalit si Andrea, ay minabuti nitong sabihin ng lahat sa oras na makapanganak ito dahil alam ni Mr. Cruz na alang-alang sa kanilang anak ay tatanggapin siya nito. Buong pusong humingi ng tawad si Mr. Cruz kay Andrea sa nagawa nitong paglilihim sa asawa. Pero isang mainit na yakap ang iginanti sa kanya ng babae at tanging ngiti lang ang isinagot nito sa lalaki. Dahil sa tunay na pagmamahal na nadarama niya, para sa lalaki ay wala namang galit na naramdaman si Andrea tungkol sa paglilihim nito. Dahil ito ang lalaki pinili niyang makasama habang buhay at mahal niya ito. Tumira man sila sa mansyon o sa pinakasimpleng bahay lang, ang higit na mas importante ay ang pag-ibig na nararamdaman nila para sa isa't isa na siyang magdudulot ng kasiyahan sa kanilang pamilya.